Moto camping ba ang trip mo? Pwes, nasa tamang channel ka. Kaya samahan mo ako hanggang sa dulo ng adventure kong ito. Silipin natin ang lagay ng isang campsite na ito na matagal na ding hindi nabibigyan ng pansin. O sadyang nakalimutan na. Tawid natin ang gabi at enjoy ang bawat sandali. Huwag na lang natin isipin na mag-isa tayo. Instead, yakapin natin ang gabi habang nagre-relax sa ilalim ng buwan. Kaya huwag na nating patagalin pa dahil isang napakahabang gabi ito. Kaya ano pa ang hinihintay? Tara, let's! So what's up? Hello, good morning guys. Panibagong camping adventure na naman ito. Plano natin today magpunta sa DRT. So overnight lang. At ito nga pala yung mga dala ko. Yan, ready na. So tara, samahan nyo ako ngayong araw na ito. Let's go! So hello, good afternoon guys. Exactly 12 in the afternoon. Ngayon, araw ng Sabado. Typical na araw. Magandang panahon at hindi masyadong mainit. Isipan ko mag solo camp tayo ngayon. At first time kong magkakamping sa araw ng Sabado. So expect natin baka meron tayong makakasabay dun. Nga pala tayo sa DRT. Puntahan ko na to. Before, ito siguro yung pangalawang vlog ko. Dahil hindi ko masyadong na-explore yung lugar. Gawa ng paiksi lang yung oras. Late na ako dumating, tapos dito nun, madaling araw, parang 3 AM kasi may pasok pa ako nun eh. So hindi natin masyadong na-explore. This time, babalikan natin after 6 months. Yata 6, 7. Parang gano'n, April. Hindi yata ako nagpunta ron. So, summer ako nagpunta ron. Tingnan natin ngayon kung anong pinagbago ng lugar. Saka, gustahin natin yung campsite. So, coaching tayo sa crossing ng Plaridel. Tapos magbabypass tayo. Hopefully, maging smooth ang biyahe. Ginagamit ko nga palang navigational app is yung Google Map. Kasi yung Waze hindi niya makita si Edwin Farm Resort. So dito yung Google search niya. Ayun. Noon guys, dito na tayo sa Bustos. Iwasan niyo tong Aleo Santos Road na to. Ginagawa kalsada rito, halos one way lang. Kamali ako, ba't dito ako pumasok dapat nawasan ko to. Mali. Saan kaya to? Tagal nang ginagawa nito, 1 taon na. Ngayon hindi pa rin natatapos to. Talagang hanap ko ng shortcut dito. Wala kung gaano kahaba pa to. Mukhang dito ako magtatagal . Kung 4 weeks doon mo, sandaan talaga dito. So parang dito na lang . Ito maluwag na. Dalawang piraso ng pork chop. Dalawang hiwa lang. Ito po. Magkano? 65. Tatluin mo na te. So yun na nga, dito na tayo sa barangay na poblasyon ng Norsagaray. At bumili lang ako ng karne ng baboy, pork chop yun. Parang mag-ihaw eh. Trip ko mag-ihaw-ihaw ngayon. Ating special sa ihaw lang. So ito na, tatawid na tayo sa tulay ng Matiktik ba to? Sa yung tulay after ng palengke dito sa Norsagaray. Maulap to sa kabila. Maulap to. Kung makikita nyo.
hopefully makasama yung panahon. Huwag naman sanang masyadong malakas. Dito na lang kayo. Dating doon. Ito nyo itong sign na to. Yung going to Baraka. Yun na. Pang sa unahan. Ito yung Baraka. Kanan. Kanan kayo. Medyo malayo-layo pa to. Kasi kung parang kayo matik-tik na to, parang tinik-tik talaga yung kalsada nito. Butas-butas. Tapos puro putik yan. Makikita. Hindi mo ulan. Putik siya talaga. Likas na dito. Basa lagi. Kaya saan nyo yung mga motor nyo o bike nyo, kotse nyo, sasakyan nyo, magpuputik talaga. Magpupunta kayo rito. Correction nga pala, hindi pala ako DRT, Norsagaray pala to. Kaya siya na. Sabi ko yata kanina DRT, pero hindi, Norsagaray. Talagang Norsagaray, di compare sa DRT, walang sinabi kalsada na Norsagaray sa DRT kasi develop doon. Di ko alam ba't ganito itong Norsagaray. Laging ganitong kalsada, lagi silang maputik. Ayan, upa ko laging pumunta ako nung last run ako camping dito yung Baraka, yung lunch store. Ayan, putik. Ang dumi ng motor. Parang hindi ka pa nakakapagsimula, ang dumi mo na. Ganun dito. Ayan, makikita nyo sa mapa, sa Google Map natin. Ayan, paliko-liko yung daan na malapit na lang yan kasi 3.5 kilometers na lang. Alam ngayon, no? Ano naman? Ayan. Napakaputik. Ayan, no? Akit na, pero ang dulas siya, putik eh. Nakadaway kalahati, tinasan. Ako po, tinang ko. Parang binakbak ang kalsada rito ah. Tinang ko. Uy, ito. Wow. Ginagawa yung mga kalsada pala dito. Pero siguro baka next year. Next year maganda na rito. Sa ngayon talaga ginagawa kaya magpuputik yan. Ay, napapahugasa na lang doon. Gasa ko na lang doon sa campsite yung motor. Tagong ilog naman yun. Dito, parehas na nagawa. Kasi dati, grabe yung kalsada na to. Paano hindi pa ginagawa to? Pako. Ayan o. Kita nyo na yung bundok. Ayan na siya. 2.7 kilometers. Alauna na po. Alauna 20 ng tanghali. Ingat dito kasi matarik na itong lugar na to. Babagsakan to. Dako. Yan, ang kalsada. Gumanda na yung kalsada rito. Tapos, yun nga. Naiiwan nga lang yung mga op. Hindi, just sa may sa may Edwin Resort, sa may yun. Oo, napakataas ko ng ilog. Mataas ngayon? Ano po? Punta na lang ako. Kahit sa DRT? Dito po sa amin. Dito sa Norsagaray talaga. Sige. Try nyo po, DRT. Oo, punta na lang ako. Buti sinabi mo, te. Oo. Salamat po. Thank you. Sa pagkakataon na ito, ako ay nakinig sa payo ng lokal na wag na tumuloy dahil mataas ang ilog. Para sa aking safety, nagtungo na lang ako sa DRT upang doon na lang maghanap ng spot. Yun, so nandito nga tayo sa campsite. Ito yung kauna-unahan kong campsite na pinuntahan. At nalulungkot ako kasi ganyan, itong receiving area nila, pinamain na ng anay.
Walang katao-tao ngayon dito. Bukas yung generator, pero grabe, laki na ng sayang. Parang hindi siya maintain. Hindi ko makakalimutan tong campsite na to kasi dito ako nang nag-camp eh. Kasama ko yung anak ko. Maandar yung generator. Ayan, meron naman tubig. CR nila, may tubig din. Kung matagal nang di nagagamit ha. Karaniwan, sira yung pinto. Ito, may kuryente pa oh. Ang maganda rito sa campsite kasi na to, may kuryente rito. May tubig. Yan oh, maandar eh. Mukhang may naglaba pa. Ano, may tao recently eh. May tubig pa oh. Ano, anay oh. Oh, mga kaibigan. Ano, dito na ba tayo mag-i-stay? As in, literal. Campsite na. Parang rose spot to. Pero, kung sakaling bukas, dumating siya, yung ano, si ate na nakaraan ako sa prito eh. Magbabayad naman ako sa kanya. Alam ko, 150 dito yung binayaran ko. Yun lang, entrance lang dito. So, try na nating mag-setup. Yan. I-setup muna natin yung base camp natin. Tapos, ayos na ng gamit. Dumating man yung katiwala or hindi, malalaman natin kung anong dapat gawin dito. Kasi ako nang mipat. Ayan, meron silang mga torrent na mga kubo-kubo dyan. No? Hindi natin alam kung ba nangyari dito. Kahit dito nga, pwede na lang ako eh. Para malapit dyan eh. So, inakit natin yung motor dito para safe. Tapos, tayo sa may parang platform na yan mag-setup. Kukuha muna tayo ng tubig. Ang hugas. Hindi na tayo pabalik sa baba for the last time. At kung meron mang magpupunta rito, kausapin na lang natin. Siguro naman, naintindihan naman niya. Eh, open sila tapos walang tao. Diba? Tapos set up na tayo ng tarp. Hindi po pwede sa Norsagaray kasi yung mga ilog naka-high tide daw. Sabi nila mataas daw ang level. So hindi advisable para sa mga turista. So dinivert ako dito ng Kapalaran sa DRT. Talagang dito ang destination natin. And hopefully maging maayos naman yung ating stay. Pahinga muna tayo 10 minutes. Grabe. Sobrang napabayaan na to. Dito na lang mag-setup. Tarp lang. Tapos dito tayo mag-bonfire. Kung wala namang langgam. Siya maganda flat. So gagamitin natin isang mahabang guy line. Doon natin sasampay ngayon yung tarp. Tignan natin kung aabot to. Dulo sa dulo. Tapos dalawang pegs. O tatlo. Pang suporta. Natin. Abot. Parang hindi.
natin. So, tali lang natin dito. Tapos indefinitely. Yan. Invest talaga ako sa mga ganito. Kasi, kakailanganin mo yan. Mahalaga. Isa to sa mga mahalaga na dapat meron ka pag magka-camp ka. Sa umpisa, meron ka nito. So, okay yun. Siguro pag ano yun na lang natin. Pagbuli na lang natin siya ng... Kasama na to, pag binili nyo tong guideline na to. Ito, yung hawak ko ng tali. Nasa 30 pesos. Kasama na tong isang tensioner. 10 meters siya. Yan. Damar mo siyang inahatak, umihigpit siya. Dito halos nakalagay lahat ng mga camping gears ko sa bag na to. Itong Quechua 4 class na 50 liters. 50 liters yan. 4 class ng Quechua. Yan. So laki ng pakinabang nito since day 1. Itong bag na to. Yan. Talagang dapat meron ganyan. So yun na nga. Gamit tong napaka budget friendly natin Sharp na black and silver. Wala, nasa 300 plus lang to. Kasama na tong pole, tapos may mga guidelines din. Kaso malinipis. Malinipis guideline niya eh. Pero ito, meron siyang mount ng pole. Tapos ang lips niya, hanggang ano lang yata? 8 lang. 3 sa kabilang gilid, tapos meron sa gitna. Gagawin natin, sasampay natin siya. Dapat may tension to, para hindi lulundo ang hangin papunta ron. Salo natin. So, ayan guys, ang ating setup. Ito lang. Just tayo konti. Ayan. Kaya lang siya. Ayan. Nakasali lang yan sa ground. Yang at itong nasa puno. Tapos yung pinagsampayan natin. Ito yung nagdikta kung gaano kataas. So, yung nasa likod, tinalian ko lang ng mga bato. Ayan. Ayun din. Ayan. Saka yun. Tapos meron siyang sa ilalim para kahit paano may ventilation. Unang pansapin natin. Sinauna nating sapin yung pang picnic. Ano siyang para siyang plastic na may pagkakarton. Para yung dumi, hindi masyadong salo-salo nung nilalatagan ko. Okay. Kita natin yung buong area. Open na open siya. Tapos yung hangin, siyempre na malaga. Para presko yung pagtulog. Nga lang, ang disadvantage nito, open ka sa mga elements. Like yung umulan, mahanggihan ka. Tsaka yung mga insekto, lumilipad, gumagapang. Pero kaya kailangan lang natin tayo ng apoy dito. Sa gitna. Yan. Sagad na yan. Yan. Yan.
Yun. So, yun nga guys. Set up na tayo ng ating mga lulutuin. Kung magsisiga tayo, marami tayong nag-gather ng mga tuyong kahoy. At napakadami dito ngayon yan. So, sindihan muna natin to. Napulot ako nito yung bakal na to. Ayan. Muna kayong dalawa. Set up na natin to. Itong aking iniihawan. Para makakain na din. Gugutom na ako. Di pasa na ako ng gutom. Isang mabilisan padingas lang. Gamitan na natin ang torch. Ang dali lang magpadingas ngayon kasi tuyo lahat ng kahoy. Yari kayo sa akin ngayon. Alam mo kayo. Papausap talaga ako rito ng bongga. Yan yung malalaki. Yan. Bubutasan natin yung takip niya. Pwede na yan. Dapat natin siya dyan. Pakuluan natin yung baboy ngayon dito sa yung ginawang ituan para mas dama ang lasa bago natin ihawin. Bilis lang yan. Pakulo ka lang. Medyo na O, kanina pa kasi ito pagkulo. Saalang kagad natin. Ihawin lang natin yan. 3 piraso lang. Yan! Mga kabadingan. Oh, ha? Puro ilaw. Oh, ilaw tayo dyan, oh. At tutok doon sa gamit. Tsaka dyan sa harap. Para syempre, although meron pang ilaw din doon, oh, gumagana pa yung Christmas lights doon. Tapos may ilaw dito. May mga ilaw din. Oh, yung Christmas lights nila, oh. Uy. Meron din. Uy. Ayan, oh. Mukulo na. Dami nating pailaw. Sabay ko na rin pala yung sinaing. Saing na rin tayo. Para dire-diretso na. Lati. Yes, lasa muna natin. What's up guys? Alam na to. Oras natin is 7. Kainin na yung kanin Habang naghihintay, kain muna tayo nito. Yung mga dried fruits. Dried fruit like saging. Kalabasa to. Oras ito. Sarap. Parang bagay ito, electric pa na to. Tilex. Paganda rito electric pa na to. Matagal, basta number 1 lang.
Tapos meron siyang 4 na power yung may ilaw pa pala. 2, 3. Yan. Tapos kung gusto mong magro-rotate siya, yung mag-swivel, tinan mo lang dito yung power niya. Tapos long press mo lang din ulit para minto. Tapos yung power niya, ayan, white, number 1, green, number 2, red, number 3, at blue one, number 4 ang pinakatodo. 4,000 milliamp hours to. Tilex, baka naman. Speaking of Tilex, pati yung power bank ko, wait, kunin natin. Power bank, ang backup ko. Pero dito lang sa power bank ko na 30,000, sulit na rin eh. Kaya na i-overnight. Pero para lang sure, mayroon backup pa. Di pa natin afford yung power station eh. Darating yan, siguro. Luto na yung sinaing. Yun na lang inihaw. Tingnan natin ng konting pampalasa. Tingnan natin ng paprika, paminta, oyster sauce, mantika, ang magmantika. Okay. Asin. Siyempre. Tapos babalik-balik na rin natin yan. So guys, ilang sandali lang at makakain na rin sa wakas. Cheers! Grabe. Solo-solo natin ngayon ang campsite nito. Dahil sarado na siya. Enjoy natin ang gabi. Baka ito na siguro yung huli nating punta dito sa campsite na to. Atin masasabi kung paano magiging mangyayari sa kanya. For the meantime, enjoy natin. Kasi ready na yung higaan ko. Gawa tayo ng sausawan, mga kaibigan. Itong sasawsawan natin ng ating ulam. Gawa natin ang sili para kagat na kagat. Prepare tayo ng sausawan habang nakikremate ang ating pork chop. Kain na tayo.
Yo, what's up guys? Time check natin is 10:30 ng gabi. Papaantok lang tayo kasi medyo parang maaga pa eh. Tsaka, in-enjoy lang natin to. Itong bonfire na to. Kumuha ako ng mga kahoy ngayon lang. Maraming nangyayari lately. So, nakaka-stress. Yung trabaho. Itong basketball, syempre. Physical. Tapos, syempre, emotion mo nandun eh. May dadala ka ng laro. So, itong camping ang pinaka-diversion ko. Ngayon, unlimited. Kung ano yung gusto mong gawin, malaya ka dito. Salamat nga pala at sinamahan nyo ako hanggang dito sa punto na to. Samahan nyo ulit ako bukas. Tingnan natin yung paligid. Wala na, sinarado na kasi to. So, hindi natin alam kung anong plano rito, kung anong gagawin sa campsite na to, kung campsite pa rin or whatever. So, bukas ulit. Pahinga muna tayo. Medyo chill-chill muna. Maubos na tong ninom natin. Para makatulog na tayong dire-diretso. So, yun guys. Bukas ulit. See you tomorrow. Ciao. So, good morning guys. Isang maganda at pinagpalang araw sa inyo. Dito tayo sa campsite ngayon na sarado na. Fortunately. At yan, makikita nyo, dumudungaw at sumisilip si Haring Araw sa kabila ng maulap na kapaligiran. Yan. Kung makikita nyo to, yan. Parang ayokong tumapak dyan kasi baka bumagsak. Yan, medyo napabayaan na siya. Meron silang gazebo dito at mga kubo. Kaso yan, mga ano na yung mga kubo eh. Alam mo na yung parang hindi na siya safe na ano, parang bibigay. Pabayaan na. Yan yung maganda rito. Maganda rito, tahimik. Walang kapitbahay, walang no. Mataas tong area. Yan yung sa baba. Yan yung camp natin. Ayan. Dito pa kami dati pumwesto sa area na to eh. Dito kami, yan. Dito ako naglagay ng hammock. So, yun, check natin itong mga kubo na to. Parang, curious ako eh. Oh, okay pa to. Ito parang di na, tinubuan ng mga halaman, no? Ito, butas na yung, ano niya.
So, wala lang doorknob. Oh. Nagbukas daw to 2020 after ng pandemic. Ayan, sira na yung pinto. Ayan, sa mga nakakaalam ng campsite na to, palagi ko yung mga nakapunta rito, sasabihin rin natin na ano to, isang magandang campsite to, no, na may raw vibes. Hindi ko na lang sabihin yung pangalan ng campsite para maprotektahan din yun, no, kasi papuntahan pa. Bali, luto na natin itong matitirang sausages. Mainit. Oy, sayang. Mati. Alright. Ito na siya. Kain tayo. Let's eat. Sabi nila, pag kumain ka daw ng saging, madali ka aantukin kasi meron siyang melatonin. Yun, hindi rin ako sure kung totoo. Sabi naman nila, pag kumain ka ng orange, liliksi yung katawan mo, magigising ka. Parang ganun. Pwede kumain ako ng saging, na kontra na. Yun lang, gagapangan na tayo ng tubig. Kailangan natin lumikas.
At dito na po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat po at nakaabot kayo sa part na to. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po sa aking channel. At sana po makita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Paalam!